Nagbabalik ang ating programang Fun and Laugh with Ron Season 2. At ngayong araw, makikilala na natin ang ating mga fantastic Real Star contenders na si Abby Orale at Shell Palacio. Ayan, welcome sa ating tahanan, ang Fun and Love with Ron at ang The Real Star. Pero bago ang lahat, bumati naman muna kayo sa ating manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasan man sila around the world. Unahin natin si Ave. Ayan, good morning po sa ating The Real Stars na mga aimers na kagaya po namin. From Luzon, Visayas at Mindanao, I'm from Eastern Samar. Wow, hello sa iyo. At syempre kay Shell naman. Hello po. Ako nga po si Shell Palacio from Parañaque City. Binabati ko din po ang mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na po kami sa Fun and Lover Cats po. Yay! Thank you and welcome po sa aming tahanan. Ayan. Handa-handa na sila no, any moment. Yes, pero bago pa man magsimula ang awitan, ito ang mga pagbabasihan ng ating mga fantastic jurados sa ating fantastic criteria. 40% tone quality. 30% voice projection. 10% intonation. And 20% overall impact, a total of 100%! And love, nood ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. At kung sino ang mananalo ay automatic ng pasok sa ating weekly finals at babalik sa Biyernes. Kaya naman atin ang kilalanin ang ating isa sa mga fantastic jurados, ang Business Development Manager at Artist ng Coach ng Artist Lounge, Renz Saiton Taclehon. And love, nood ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya. Maghanda na sa kanyang galing at bagsik sa paghusga, maliit man o bata pa, pero sa kanyang karera sa pag-awit, hindi papatalo ang The Voice Kids semi-finalist na si Jenica Bernabe Belaza. Fun and love, nood ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun. Handa na siyang humusga! Boses at performance nyo'y ihanda na dahil nandito na ang MKF Professional Head Voice Coach na si Lawrence Bachansila. Fun and love, nood ka na dito. Fun and love, at na ma-enjoy mo. Fun. Para naman sa ating mga contender, kami ay may pampabuenas na sa inyo dahil ngayon pa lang ay meron na kayong matatanggap na cash prize at products mula sa Shield and Glow. Yan, ang napaka-generous talaga ng Shield and Yes, Glow. maraming salamat po, Shell and Glow. Ayan, kaya naman ang unang sasalang sa ating Real Star, kung handa ka na, please welcome Ave Orales ng Eastern Samar. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong naidlip. Pag-iwas ay di ko
dati kainit ng liyan. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay umakap. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalumig. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagtago ka, di na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko nagkaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lason mahalin. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilalaro mo lamang ang pusong naidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko nagkaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lasong mahalin. Lasong mahalin. Once again mula sa Eastern Samar, Ave Orale. Ayan, Ave! Kamusta ang iyong nararamdaman? Oo. Finally, naikanta mo na. Kamusta ka ngayon? Yes, so feeling na-relieve talaga ako dun sa lahat ng bigat ka ba? Oo, kasi Ayan, finally. hoy, history in the making to dahil ikaw ang kauna-unahang contestant namin dito. Oo. At number 1, Diyos ko, Correct. grabe yung pressure niyan. Ano pakiramdam na ikaw yung unang umapak sa entablado na yan? Siyempre, yung nandito pa lang po ako sa stage na to, napakalaking honor na po ito para sa akin. Kasi sa dami po ng tao sa Pilipinas, ako po yung isang blessed na nandito ngayon. Wow. Pero anong feeling na nakatungtong ka na dyan pero mas matangkad pa din kami? Joke lang, Abby. Joke lang, Abby. I love you, Abby. Oo. Ay, matanong ko lang, ano palang pinagkabalahan ni Abe? Oo. Ngayon po, nag-guide sa aking mga kids. Siyempre, meron po akong Oo. 1, 2, 3, 4, 5 kids. Ang dami. Yes. Grabe, po. ang dami. So, Kaya parang ito ang ay bata pa ni Mama, no? Pero kanilang ina. di kasi karon, 5 kids na siya, pero ang ganda niya pa rin. Oo, yes. Napakaganda pa din ni Abby. Correct. Hoy, pero balita namin, Abby, ikaw daw ay magaling na storytelling. So parang in other term yan, kapag ka medyo sa mga iski-iskinita, pag yung storytelling, chismosa. Sila yung mga, mas social na si Sumoso ba yan? Pero pag social-social ka na, ang tawag ng storyteller. Ganun pala yun. Ngayon ka lang nalalaman din. Ayan, so paano ka nag-come up doon, RV? Okay, kanina medyo na ako dun sa storytelling. na aking pero opo, yung storytelling para po sa akin ay talaga naman pong napakaingat po tayo dapat na nagbibitaw ng mga kahit anumang salita na ibinibigay po natin sa ating kapwa dahil yun po ang pinakamasakit na nagagawa natin dahil tumatatak po ito sa ating puso. Kaya lahat po ng binibitawan natin salita ay napapag-isipan po talaga natin maayos. Wow. Ayun. Sino nakikayat sa'yo para
ganyan gawin mo yan, gumawa ka ng mga storytelling. Sinong Bakit ini-idol mo? nagagalit ka? Ay, hindi. Kaya pagalitan mo yung mga contestants natin. Saan siya kumuha ng Inspirasyon. Yeah, Oo. correct. Opo, kasi karamihan po kasi ng mga na-encounter ko, wala silang yung parang lakas ng loob na magsalita kung ano man yung nasa kanilang kalooban. So, ayan po ay isang pamamaraan. Ako ay maging tagapagsalita. Ayan. Wow. Ayan. Pero speaking of tagapagsalita at storytelling, susubukan natin si Avi. Magtatrabaho pala tayo dito ngayon. Oo, Grabe dahil naman. ang iyong mga characters sa storytelling na gagawin mo ay si Sugar as princess at si Dex na prinsipe. Kaya nakaganyan ang outfit nila ngayon. Wow, talaga naman yun. Oo. May my God. handaan natin para sa kanya. Oo. Alam mo ba, grabe ang request ni Tapos, sabi naman ni Derek, kailangan mag-prinsipe, mag-ala prinsipe at ma-ala prinsesa daw tayo. Ano naman yung pagka-prinsesa? Oo. Naku, At ano kaya ba- naman sisimulan na natin. So, dapat makikinig kayo kung anong instruction ni Avi, ha? Okay, sige. Okay, Avi, simulan mo na yung kwento. Bahala ka na dyan. Bigyan mo ko yung trabaho, Avi. Basta may prinsipe, ay may prinsipe, dalawang prinsipe kasi to. May prinsipe at may prinsesa. Okay, Ayan. sige. Oh, yan. Mayroong isang napakagandang prinsesa. Siya ay naiinip na sa kanyang buhay dahil hindi siya kinagawa ng paraan, hindi siya binibigyan ng pagkakataon na siya ay lumabas sa kanyang palasyo. Ngunit isang araw, siya ay nagkalakas ng loob na lumabas, nagpakalayo-layo sa kanyang palasyo habang wala ang kanyang mga gwardya. At habang siya'y naglalakad, meron siyang nakita na isang napakagwapo, napakabata at matikas na prinsipe na nagmula sa kabilang ibayo. Hindi nawala ang paningin ng isang prinsesa at ito'y kanyang nilapitan ng walang pagpapasubali. Sa isang tingin pa lang, Prinsipe, tulungan mo ako. Anong kailangan mo? Anong nangyayari sa'yo? Ang tagal ko na, hindi ako makalaya sa palasyo. Maaari mo ba ako tulungan, mahal na prinsipe? Sa babanda yung palasyo mo dito. Malapit na ba sa lugar ko? Malayo pa po, mahal na prinsipe. Sana matulungan mo po ako, mahal na prinsipe. Wala ka bang cellphone? Dapat nag-grab ka. Wala Kaya akong hindi- cellphone. Kaya hindi siya makawala sa palasyo dahil isa siyang kawal. Sana mahal na prinsipe, matulungan mo ako, mahal na prinsipe. Tulungan kita. Parang awa mo Saka na. wait lang. One thing na natutunan At ko. maiinlove ang prinsipe at lalapit ang kanyang mukha sa nakitang prinsesa. Pwede bang babarilin na lang ako bigla? Gawin mo na, pagkakataon ko na to. Oo, parang lugi pa ako. Ayan, maraming salamat, Sugar at Dex. Ngayon naman, ayan. Palakpakan naman natin si Sugar at si Dex. Ayan. Pero ngayon naman ay alamin naman natin ang komento ng ating fantastic jurado na si Jenica Bilasa, ang ating buena mano. Hello, Jenica. Ilan taon na po ulit kayo? 41 po. Oh, grabe. Ayan po. Sa 41 na age niyo po na yan, napakagaling niyo pa rin po. Yung Thank you po. boses niyo po, talagang solid pa rin po sa edad na po yan. Kasi po, yung ibang age po na nag-41, nagbabago na po talaga yung boses nila. Pero yung sa'yo po, na-maintain mo po and sobrang galing po ng boses mo. And may mga minimal errors lang po na konti lang po pero acceptable pa rin naman po. And napakagaling niyo po. And control na control niyo po yung boses niyo. Pagdating po sa eye contact, tingin lang po tayo sa camera para mahuli niyo po yung mga audience at makuha niyo po yung attention nila. And about po sa projection naman po, okay naman po. Solid. Thank you po. Napakagaling niyo po. Wow, napakaganda naman. 'Di ba napakaganda na coming sa point of view ng isang bata at hindi yan basta bata lang.
Dahil Totoo. maraming napatumba na mga malalaking ano yan. Sa mga Correct. amateurista, Sapul na maraming sapul. napatumba yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, bakit may bata sa judges? Yan. Totoo. Kaya po maraming salamat po, Abi. Pero sa mamaya sa ating pagbabalik ay makikilala naman natin ang susunod na Real Star contender. Maraming salamat po, Abi. Pero mamaya sa ating pagbabalik ay makikilala naman natin ang susunod na Real Star contender sa araw na ito. Ito ang sa pagbabalik ng inyong programa, ang Fun and Love With Ron Season 2!